tips bago ka pumasok sa buhay negosyante, guys. So, dapat mahanda kang ma-stress, handa kang mapuyat, handa ka ding mapagod. Dapat marami kang calculator at timbangan. Marami ka din dapat notebook at mga ballpen. Kasi madalis maubos yan. Dapat nag-notes ka ng mga bagay-bagay. At syempre, dapat may sarili kang pera. Kasi kapag hinalo mo yung sarili mong pera sa puhunan mo at hindi mo na ibalik yon, puhunan mo, sigurado guys, maluloka kayo sa kako-compute. Kaya dapat hiwalay ang sariling pera sa puhunan. Kasi kapag hindi niyo ginawa yan guys, sigurado walang magandang patutunguhan ang inyong negosyo. Legit po yan guys. So, na-experience ko na yan. Kaya dapat matuto tayong umiwas sa bisyo, matutong magpakumbaba, at babaan ang ating pride. Kung negosyante ka, guys, sigurado makaka-relate ka sa sinishare ko sa inyo ngayon. So, madalas kasi nakikita lang ng karamihan ay yung success ng isang tao na ay marami siyang pera kasi marami tong racket at meron din tong business. So, ibig sabihin nun, sa tingin nila, marami tayong pera. Maraming pera. So, hindi nila alam guys at hindi nila din naiintindihan yung laki ng pressure, pagod at sakripisyo at yung battle mo sa sarili mo. May mga times pa nga na hindi nila alam, syempre, napagod ka na nape-pressure ka. Yung hanggang minsan, di ba, gusto mo pang matulog pero hindi na pwede kasi kailangan mong gumising ng madaling araw para magbukas na ng negosyo at mamalengke. So, hindi nila nakikita yun guys. Minsan naman sa gabi, hanggang hating gabi, nagko-compute ka pa rin ng iyong puhunan. Kung alam mo ba kung kumita ka or hindi. So, sa bawat pangarap natin guys, tuloy-tuloy lang tayo. So, bawat negosyante, katulad ko, pagkakasyahin lang natin kung anong meron tayong puhunan na pinapaikot-ikot lang natin. Hindi naman nakikita ng ibang tao yung burden na nangyayari sa ating sarili at sa negosyo natin. Kasi hindi nila alam yon. So, nakikita lang nila guys ay yung establish na yung business mo kasi matagumpay na. So, nakikita lang nila na marami ka ng pera kasi umaasensyo siya. Kaya pag hindi mo pinagbigyan guys is sasabihin nila nagmamataas ka na at maramot ka. Hindi nila alam, pinapaikot lang natin yung mga puhunan natin. Kaya pag hindi na pagbigyan guys is magtatampo. Maraming sasabihin sa iyo. Hindi nila alam at hindi nila nakikita yung expenses na business at sa personal natin na buhay.